ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa belt Walang plastic number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule.
Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Patrick-Carpuz, ito naman po si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 19 ng buwan ng Enero. Petroleum products may big time oil price increase bukas. Grabe naman. 2 piso po ay tataas sa presyo ng diesel kada litro at piso sa gasolina. Flood control scandal investigation ng Senado, sinabayan ng kilos protesta, tinawag na isang sarsuela. Patay tayo. Mga tinaguriang hijacker ng flood control investigation ng Senado.
Binigwasan ni Senator Ping Lacson ang katagang shut the F up. At dating DPWH Secretary Manuel Bonoan humarap sa Senado. Iba pa ang mga testigo lumantad. Dating Congressman Saldico at Orly Gutesa no show sa investigasyon ng Senado at show cause order. Kasado nang ipadala sa kanila. Panibagong impeachment complaint kontra Pangulong Bongbong Marcos, nakaumanga Malacanang naman nirerespeto ang proseso. May nag-file na kanina. Meron bang panibago? Merong panibago. Pangalawa, Lakay. ang bagong mina ng natural gas natuklasan sa Malampaya, Palawan. Abay, kayang-kayang mag-supply ng kuryente na mahigit na 5 bilyong kabahayan. At 9,000 gusali ayon sa Pangulong Marcos. Sana Mr. President murang kuryente ito. Bagong patrol vessel ng Navy BRP Raha Sulaiman dumating na. Maritime Defense ng Pilipinas pinalalakas. Publiko hinimok naman ng DILG na magreklamo laban sa mga EPAL na LG officials, lalo na sa mga barangay. At Pilipinas, todo handa na sa gaganaping ASEAN Summit 2026. Dadaluhan ng higit 5,000 delegasyon. Number 1 wanted na sa Pilipinas na si Charlie Atong Ang. Abay, meron ng mga nagpapadala ng mga impormasyon kung saan siya nagtatago. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nako, para sa ating mga motorista, mga kuyang, mga ateng, abay, full tank na nyo. Dahil bukas ay medyo malaki ang taas presyo ng produktong petro. Ayon kay Assistant Director Rodel Romero ng Department of Energy, pero mga oil companies, may spokesperson silang taga-Department of Energy. Tataas ng 2 piso ang kada litro ng diesel. At piso naman ang itataas kada litro ng gasolina. Habang 150 naman kada litro ng kerosene. Paliwanag ni Director Romero ng Department of Energy, itutulak daw ang big time oil price increase dahil sa pangamba sa posible pang pagtaas ng tensyon sa bansang Iran. Ayon sa opisyal, posible pa itong pumornada sa crude supply mula sa ika-4 na pinakamalaking producer ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Samantala, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo sa natuklasang panibagong natural gas na tinawag na Malampaya East 1 o ME1. Natagpuan anya ito 5 kilometrong silangan ng kasalukuyang Malampaya Field at tinatayang mayroong 98 billion cubic feet na gas o katumbas ng mahigit 14 billion kilowatt-hour na kuryente sa isang taon. Kaya ayon kay Pangulong Marcos, makakasupply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 bilyong kabahayan, 9,500 na gusali at halos 200,000 na paaralan sa loob ng isang taon. Panuorin po natin ito. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign. Ito pala pinangunahan ng Prime Oil Company, Miss Wina, na ang nagmamay-ari ay si business tycoon Enrique Razon. Well, maganda yan, at least Pinoy, at sana nga ay magdulot naman ng pagbaba sa presyo ng singil sa kuryente. Shut the UCK up.
Hindi pwede lang kaya, no? Ganon ba? Shut the FUCK up. Ayan. Abay, ito ang buwelta ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Ping Lacson sa mga naninira sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Abay, ngayon nating narinig ganito ang Senator Ping, ha? Ayan. Napikon na yung mama. Ayan. Nasira yung kanyang pagiging officer and a gentleman. Sa ikawalang pagdinig ng komite, sinabi ni Senator Ping na insulto sa mga miyembro ng Blue Ribbon at sa sambayan ng Pilipino ang pagtawag sa investigasyon bilang inutil at wala daw silbi. Sabi ng senador, marami ng resulta ang investigasyon. Kabilang dito ang pagkakalantad sa Bulacan 1st District Engineering Office bilang sentro ng malawakang katiwalian kung saan bilyon-bilyong pisong pondo sa flood control ang nilustay ng ilang opisyal ng DPWH sa pamagitan ng bid rigging, padded contracts at mga ghost projects. Narito si Senator Ping Lacson. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion-peso march, the clergy, students, ordinary workers, and all concerned citizens who became aware and exposed to unbridled and systemic corruption, mainly made possible by the Blue Ribbon Committee hearings and the media, who serve as a powerful tool in bringing to the households, eateries, barbershops, etc., the details of each and every hearing of your Blue Ribbon Committee. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Hindi naman pala buo Kala ko buo, misuhin na. Ikaw naman. Shut the F. Tsaka wala namang UCK. F lang naman lakay ang binanggit. Ayan, Shut the bang F. Ayan. Shut the mamandang F. Samantala, dumalo sa pagdinig ang ilang personalidad na nasangkot sa issue. Kabilang dito si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na inaakusahan ng pagbibigyan ng maling alokasyon o lokasyon coordinates ng mga flood control projects. Kaugnay niyan, humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dalawang babaeng testigo na nakakap at face mask at nagpakilala mga office staff ng dating may-ari ng isang bahay sa South Forbes Park. Sa kanilang salaysay, isiniwalat ng dalawa ang umano'y koneksyon ni Curly Diskaya sa pagbili ni dating House Speaker Martin Romualdez ng nasabing bahay. Ayon sa kanila, si Curly umano ang kontraktor na ipinakilala sa kanila at nagsabi rin umalis sila sa bahay dahil nabili na ito ni Romualdez. Pakinggan at panoorin po natin ito. Nandito tayo sa pagdinig. Kung makikita niyo personal, si Curly Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, pwede po bang... You will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Pareho kayo, ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor.
Mariin naman. Sila mga nag-serve ng kape o soft drinks, merienda. Mariin naman talakay na itinanggi ni Diskaya ang mga pahayag at iginit na hindi niya kilala ang mga babae at wala siyang naaalalang anumang pangyayari batay sa kanilang salaysay. Diba? Asan? Wala na lakay. Magalit si Atty. Cornelio Diskaya sa Maniego niyan eh. Nakita ko nga lakay, nagaganto na ganto na eh. Napapailing na eh. Ayan. Samantala, kasabay ng pagbabalik ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabay naman ito ng kilos sa protesta mula sa iba't ibang grupo. Nakikisa rito ang mahigit 150 members ng Philippine Movement for Climate Justice, Partido Lakas ng Masa, San Lakas at iba pa na sabay-sabay kumalampag sa gate ng Senado. Bit-bit nila ang mga placards na kumukundila sa anilay usad pagong na investigasyon at pagpapanagot sa masangkot sa manumalyang flood control projects. Sigaw na marilista, anong petsa na? New Year na nga eh. Change the system now. 319 billion na pork barrel sa 2026 budget. Tanggalin. Umapila rin si Labor Leader Calyodi de Guzman kay Senator Ping Lacson na itigil na raw ang sarswela. Dahil klaro na protektor umano siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito si Calyodi de Guzman. Walang mangyayari dito, di ba? Paano mo titiwalaan ang Blue Ribbon ang nag-iimbestigang ito kung mismong si Lacson ay nagsasabing malinis si Marcos. No? Delikado na 'yon. Sino titirahin niya? Yung mga kalaban. Tapos kasama siya sa pag-approve ng 2026 budget na punong-puno ng korupsyon. Kaya tingin ko walang makukulong ditong mga opisyal ng gobyerno. At kung may makulong man, mga sarswela yan dahil lalaya din at later makakatakbo uling mga senador yan. Samantala, posibleng muling buhayin ng House Infrastructure Committee ang kanilang investigasyon sa flood control mess at iba pang questionabling mga proyekto ng ilang government agencies. Sa panayam sa programang Isyung Pambayan ng DZRH News, sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang chairman ng House Committee on Accounts, na nahinto lamang ang hearing ng komite para bigyang daan ang investigasyon ng nabuo noong Independent Commission for Infrastructure. Pero naniniwala si Ridon na marami pang hindi natalakay o natatalakay sa investigasyon ng ICI dahil na rin sa limitadong buhay at kapangyarihan nito. Ayon naman kay Ridon, posibleng investigahan naman ng House Infracom ang farm-to-market roads, super health centers, school buildings at iba pa na posibleng ang mga notorious na contractor din ang nasa likod ng proyekto. Pakinggan po natin si Ridon. Well, marami pa naman mga usapin na hindi pa ho natin nauupuan. Katulad halimbawa, yung mausapin po ng farm-to-market roads, usapin po ng super health centers, no? At usapin po ng mga school building projects sa iba pa hong mga opisina na po ito. So DOH, DA, at DepEd na po. No? So gusto natin malaman kung yung pong mga notorious na mga contractors sa DPWH ay sumasali din po dito sa mga proyekto sa iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno. Samantala, narap naman sa kasong plunder. Kinasuhan ng NBI ng plunder si dating DPWH Secretary Manuel Manny Bunoan. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, bukod kay Bunoan ay correspondent din sa kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada. Sa kasalukuyan ay wala pang itinatagdang petsa para sa preliminary investigation at wala pa ring inilalabas na subpina. Sabi ng DOJ, ang reklamong plunder ay hindi nakatuon sa iisang proyekto lamang o lugar, kundi sa mga pagkuha ng mahigit 50 milyong pisong ill-gotten wealth
sa pamagitan ng serya o kombinasyon ng maraming mga transaksyon. Samantala, maglalabas naman ang Senado ng show cause order laban kay dating Congressman Zaldico at testigong si Orly Guteza. Ito ay matapos na hindi humarap ang dalawa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng flood control anomalies ngayong araw sa kabila ng ipinadalang subpina sa kanila. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilopin Lacson, sa 12 individual na pinadalhan ng subpina ay sina Co at Guteza lamang ang hindi dumalo sa pagdinig. Pakinggan po natin si Lacson. Therefore, I would like the committee to look into the possibility of issuing a warrant of arrest for both. Thank you, Mr. Chairman. In deference to the latest Supreme Court ruling, Mr. President, show cause order na muna natin. And if not satisfactory, saka natin i-cite for contempt and eventually mag-issue ng warrant of arrest. Yes, that was the reason I was asking if there was a possibility of a representative from any of the two. Nevertheless, we leave it to you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. President. The Secretariat is directed to issue show cause orders to Congressman Elizaldico and Orly Guteza. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abay sinampa ng impeachment complaint kanina umaga sa Kamara. At meron pa umanong pangalawang impeachment complaint na isasampa laban sa presidente. Wow. Samantala, isang luxury car o sports car ni dating Congressman Zaldico na Ferrari, Miss Wina, peke. Ayon kay General Hansel Marantan ng PNP HPG. Samantala, bagong mina ng natural gas na natuklasan sa Malampaya, Palawan, kayang mag-supply daw ng kuryente sa mahigit 5 bilyong kabahayan. Sana libre na ang kuryente natin, ano? At publiko hinimok naman ng DILG na magreklamo laban sa mga EPAN na LG officials, lalo na sa mga barangay. Naku, dami niyan. Saan na pwedeng magsumbong Secretary John Vic? Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba ko yung Larry Francisco. Aloha. 4:30. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung
Meron bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat RH Break Time! Oras sa Miss Wina. 4:37 na lakay ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby Lent Narciso mula sa Malacanang. Aba, may sagot ang Malacanang sa unang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Ferdinand
Bongbong Marcos Jr. Samantala, ang PNP nakatanggap na ng 17 tips sa posibleng kinaroroonan ni Charlie Atong Ang. At, yung aking BFF, Miss Wina. Sino ba ang BFF mo, Lakay? Ang aking BFF, si, babanggitin mo ang pangalan? Ikaw, Lakay, kung gusto mo banggitin ang BFF mo. Francis Leo Marcos Mangusin. Napatan na Supreme Court na guilty sa indirect contempt. Siya ay pinagmumulta. Talaga. Ang detalye po na balita niya sa aming pagbabalik. RH Break Time. Oras ganap na alas 4:38. Ang oras. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Break time! Bago ang report ni Leta mula sa Malacanang, bati mo natin ang get well soon si Kuya Rudy Sia na nagpapagaling sa Makati Medical Center. Ay Kuya Rudy, ha? Pagaling ka, ayan, lagnat laki lang yan. At narito na ang reports, Malacanang tiwala sa kakayahan ng mga mambabatas na magpasya ng tama sa final na impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Aris 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay hindi pa daw nababasa ng Malacanang ang kopya ng inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa rin sila nagkakausap ng Pangulo tungkol dito dahil abala ito sa mga aktibidad ngayong araw. Pero sabi ni Castro, kahit naman umuugong pa lang ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos, ay nagpahayag na ng kumpiyansa ang palasyo sa trabaho ng mga mambabatas. Naniniwalaan niya ang Pangulo sa kakayahan ng mga kongresista na magpasya sa nararapat na aksyon sa usaping ito. Narito si Jose Castro. Ang Pangulo po naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. So naniniwala po ang Pangulo sa institusyon. Hindi pa rin makapagbigay ng reaksyon ang Malacanang sa tinukoy na grounds ng impeachment complaint. Bagamat sinabi ni Castro na nasagot na ng palasyo ang mga nabanggit na issues sa reklamo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa kamera, Miss Wina. Stand by Raymond. Samantala, Majority Leader Sandro Marcos tungkulin na i-refer ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa House Committee on Justice. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Miss Milky. Senator Win, Milky. Sa kabila ng pagkain. Milky Rigunan. Anyari doon na pobre. Babalikan natin ang mga reports. Samantala na-discover ng PNP Highway Patrol Group na peke pala ang plate number na isa sa mga luxury car o sports car na kinumpiska mula sa tahanan ni dating Congressman Saldico. Ayon kay HPG Director Brigadier General Hansel Marantan, lumalabas sa kanilang macro-etching examination na ang sasakyan na Ferrari ni Saldico ay nakaresto para sa ibang driver na Ferrari din ang sasakyan. Inaalam pa ng HPG ang ugnayan ni Saldico sa isang driver na hindi muna ipinangalanan. Kaugnay nito ay napaugnayan na ang PNP HPG sa Land Transportation Office para sa pagharap ng dagdag na reklamo laban kay Saldico. Inaalam na rin ng Independent Commission for Infrastructure kung ano ang... Uy, ganda ha. Ganda naman, Miss Wina ha. Oo nga, laka. Kung ano ang implikasyon nito sa pagkakadawit ng dating kongresista sa manumalyang paggasta ng pera ng bayan.
Samantala patuloy na hinahanap ng HPG ang 10 pang luxury cars na maaaring konektado kay Saldico. Narito si General Hansel Marantan. Yun yung I have talked with the LTO chief just right now. Sabi niya walang records din sa LTO. So, gawa-gawa ng plaka pala niya, sir? Obviously, gawa-gawa ng plaka. In fact, nagalit na yung may-ari ng plaka. Bakit siya in-involved siya? So, for agreement, kasi I cannot divulge the name of the rightful owner of the plate. Si PNP HPG Chief Brigadier General Hansel Marantan. Balikan natin ang mga reports. Yan, balikan natin lakay si Manang Milky dahil si Majority Leader Sandro Marcos tungkulin na i-refer ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa House Committee on Justice. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Miss Milky? Nakayatwi na bilang House Majority Leader tungkulin ni Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos na iproseso ang impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Itong paliwanag ni Representative Jonathan Keith Flores, Vice Chair ng House Committee on Justice. Si Marcos ang pinuno ng House Committee on Rules na tumututok sa flow o daloy ng mga legislation at proseso sa plenaryo at mga komite ng Kamara. Paliwanag ni Flores sa sistema, sa sandaling na endorso na sa plenaryo ang impeachment complaint. Ang komite ni Marcos ang magre-refer nito sa House Committee on Justice na pinamumunuan naman ni Representative Jervil Luistro ng Batangas. Nagbaba ni Flores, kahit si Marcos pa ang House Majority Leader at anak ng Pangulo, wala siyang magagawa at tungkulin nitong aksyonan ang reklamo sa sandaling maging bahagi na ng Order of Business ng Kamara. Narito si Representative Keith Flores. I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. Sa sistema, sa sandaling matanggap na ni House Speaker Faustino D. III ang reklamo mula sa Office of the House Secretary General, meron siyang 10 araw para maisama sa calendar of business para matalakay sa plenaryo sa formal na endorso sa House Committee on Justice. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan mula sa Kamara. Dumako tayo sa Senado. Alamin natin ang update mula sa Senado matapos magalit ang Senator Ping, ang chairman ng Blue Ribbon Committee na nagsabing ano sabi? Shut the Shut the F up. Ayan. At ano ang nangyari kay dating Secretary Manny Bonoan at yung dalawang testigo na kasambahay? Aris 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Wina muling nagkasagutan sina Senador Dante Marcoleta at Prosecutor General Richard Dong Padolion sa usapin ang pagtanggap ng Department of Justice ng mga aplikante sa Witness Protection Program. Ito ay nang muling igit ni Senador Marcoleta na hindi requirement ng batas na kailangan ng restitution o pagbabalik ng ninakaw bago tanggapin sa WPP at hanggang ngayon ay hindi pa tinatanggap ang mag-asawang Curly at Sara Vizcaya. Ngunit iginit ni PG Padolion na bahagi ng kasunduan ng pagsasauli ng bahagi ng nakaw na pondo. Sa katunayan ay may mga nagsauli na ng pera sa gobyerno. Hindi rin ibinabatay sa kung sino ang naunang nag-apply at mas maraming pinangalanan kundi depende sa kanilang testimonya at ebidensya. Hiniling din ni Senator Risa Ontiveros na pilitin si Curly Vizcaya na isumiti ang kanilang ledger at listahan ng joint venture mula 2016 hanggang 2022. Matagal na itong hiningi ng Senate Blue Ribbon Committee ngunit hindi pa nakapag-comply ang mga Vizcaya. Katwiran ni Ginoong Curly Vizcaya, hindi na daw niya nakuha ang mga ledger at iba pang listahan dahil ipinadlock ng Pasig Local Government Unit ang kanilang opisina. Natuon din ang atensyon ng mga senador kay dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan na nakasuot ng hoodie at face mask.
Nakiusap si Pakanan na mag-hoodie siya para itago ang mukha para sa kanyang seguridad. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, hindi ito magandang panimula at baka lahat na lang ng susunod na ipatatawag sa Senado ay magsuot ng hoodie at face mask at ayaw ipakitang mukha. Kaya inatasan ni Senador Ping Lacson si Pakanan na tanggalin ang kanyang hoodie at face mask. Narito ang bahagi ng pagdinig. So, natatakot ka na baka ito public hearing, meron makakilala sa iyo at magreklamo pa laban sa iyo dahil nakilala ka? Ganun ba yun? No, Your Honor. In fact, Your Honor, andito po ako to honor your subpoena. Yeah, I know that. Opo. Ang tanong namin, hindi yung presence mo, bakit ka tama si Senator Pangilinan, ano? It could set a bad precedent. Baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin. I think, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator JB. Ang bahagi ng pagdinig kani-kanina lamang at pagtatanong dito kay dating Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan. Nagpapatuloy pa hanggang ngayon ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance. Babalikan ka namin dyan. At maraming mainit na issue sa Senado, partikular sa Senate Blue Ribbon Committee. Report mula kay Edniel, ano ang latest kay Charlie Atong Ang? PNP nakatanggap na ng 17 tip sa posibleng kinaroroonan ni Charlie Atong Ang. RH52 Edniel Parosa sa detalye. Edniel? Wina at Lakay Deo, hindi bababa sa 17 tip pang natanggap na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group mula sa mga caller at texter na nagsasabing nakita nila ang #1 most wanted sa bansa na si Charlie Atong Ang. Sa panayam dito sa Campo Crame, sinabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi na pawang nasa Luzon ang pinabanggit na lokasyon ng mga informante. Ilan sa mga ito ang nakasipat umano sa gaming tycoon na bago pa man na ilabas ang warrant of arrest kaugnay ng kidnapping with homicide sa higit sa 100 missing sa Bongeros. Pero gaya ng nabanggit, maging sa mga tipster na ito, wala pa umanong indikasyon na nakalabas na ng bansang negosyante. Bilang bahagi ng verification, higit 10 lugar na rin ni Giagi ang napupuntahan na ng PNP para tangkang isilbi itong mandamiento de aresto sa 22 wanted sa mga korte sa Laguna at Batangas. Tanging si Atong Ang na lamang ang hindi pa rin mahagilap. Pakinggan natin si Police Colonel Giagi. We have received more than 10 text messages at mayroon din calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Doon sa proximity or lawak ng area na tinitip ng ating mga callers or tipster, nasaan yung focus natin so far? More here sa Luzon. Puro Luzon. Samantala, kinumpirma ng PNP Firearms and yes, Lakay. Wala bang mga text na nanloloko? Baka sabihin, nakita ko si Atong Ang andito sa Luneta. Naitinanong natin yan, pero simula nung ilabas yung hotline nung Friday sa ngayon, wala pa raw prankster at talaga namang malilintikan sa Lakay kung magkataon na meron man. Lalong-lalo na yung mga sadyang imislead yung manat kay Atong Ang. Kinumpirma din Lakay ng PNP Firearms and Explosives Office na hindi pa rin nagsusuko ng baril ang kampo ni Ang mula nang i-revoke ang kanyang mga lisensya. Nakarehistro sa kanya 3 pistol, 2 rifle at 1 revolver na itinuturing na ngayong loose firearms. Sakaling hindi ma-surrender, handa ang CIDG na humirit ng search warrant para samsabi na ang nabanggit na mga armas. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, mga reformang ipinatupad ni Ombudsman Boying Remulla sa Office of the Ombudsman, ibinida sa kanyang first 100 days sa opisina. Aris number 5, Val Gonzalez, so please kain. Val. Valentino.
Mayor Atwina, iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya na ang laban kontra katiwalian ay sasagawa ng kanyang pamamahala ng walang takot o pabor, walang sikikaw, wala exemption at no excuses. Sa kanyang unang 100 araw sa pwesto bilang pinuno ng Ombudsman, inisa-isang ibinida ni Ombudsman Rimulya ang aniyay mga institutional reforms na kanyang ipinatupad. Kabilang sa mga ito, ang pinaiiral na Memorandum Circular No. 3 Series of 2025 o ang mas mabilis na access sa SAL-ENS ng mga opisyalis ng gobyerno, pagsusulong ng case build-up, investigation at prosecution efforts para sa mga high-impact cases, pakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies para sa mas matibay na kaso at ang pagsasar-prioridad aniya sa pagsisiyasat sa mga flood control projects nationwide at 4 na iba pang mga polisiya. Sa ngayon aniya ay plano ng Ombudsman ang full digitalization ng mga serbisyo, expanded online filing at payment systems at workforce augmentation. Panghuli, sabi ni Rimulya, ang unang 100 araw ay hudyat ng iisang direksyon na ang trabaho ng Ombudsman ay magpapatuloy ng walang kinikilingan at nakabatay sa tiwala ng taong bayan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At bago ang report mula kay Noche Kakas, bali, ikaw na lang magbasa, Miss Wina, sa baka sabihin na magtampo naman yung aking kuya BFF. Yan. Basa. Sige. Ba't ka nangingiti? Di ka pa hindi mo binabasa, nangingiti ka na kasi kaagad. BFF mo nga to, Lakay. Sige. Ayan. Ito na nga, Lakay. Pinagmulta ng Supreme Court ng 30,000 pesos si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos matapos mapatunayang guilty sa indirect contempt kaugnay ng kanyang senatorial bid noong 2025 elections. Ayon sa SC or sa Supreme Court, inabusi ni Mangusing ang proseso ng korte nang bawiin ang kanyang kandidatura ilang araw matapos maglabas ang korte ng temporary restraining order laban sa COMELEC na kanyang hiniling. Naunang idineklara ng nuisance candidate si Mangusin ng COMELEC dahil sa kawalan ng malinaw na plataporma at pagkakapareho ng apelido kay Senator Amy Marcos. Dahil sa biglaang pag-atras, ibinasura ng Supreme Court ang petisyon at inalis ang TRO at sinabing nasayang ang oras ng hudikatura at nabawasan ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Ano mo lang. Inagod ang mga justices ng Supreme Court. Ikaw ba naman, Lakay? Atras pala. At construction worker patay. Ano ang nangyari? Noche Kakas, please come in. Noche. Wala na, bukas na si Noche. Ayan. At sa ating balita mula abroad, mga bansa sa Europa nagkaisa laban sa binabalak na Amerika na angkinin ni Donald Trump ang Greenland. James Galanga, please come in. James. Nagpakita ng pagkakaisa ang iba't ibang mga bansa sa Europa para depensahan ang Greenland laban sa mga pagbabanta ni United States President Donald Trump na balak nitong sakupin ang nasabing Arctic territory. Yan ay matapos magbanta si Trump na papatawan umano nito ng dagdag na taripa ang mga bansang mangingialam sa nangyayaring negosasyon sa pagitan nila ng mga opisyal ng Kingdom of Denmark. Una na nga bumuelta si Italian President Giorgia Meloni na tahasang sinabi kay Trump na isa umanong malaking pagkakamali ang magiging hakbang ng Amerika sakali ituloy nito ang mga binabalak na panibagong sanksyon. Habang para naman kay British Prime Minister Keir Starmer, hindi rin umanong makatutulong ito at mas lalo lamang magpapalala ng nasabing sitwasyon. Nagpahayag din ng leader na nais nitong makausap si Trump sa lalong madaling panahon. Samantala, nanawagan naman sa European Union si French President Emmanuel Macron ng tulong para labanan ang mga pagbabanta ni Trump gamit ang anti-coercion instrument o ang tinatawag nitong trade bazooka. Ito'y kung saan layo protektahan ng mga bansa sa Europa laban sa mga nabuong koerasyon ng ibang bansa. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Samantala sa ating Break Time Sports, Fajardo, Bagunas at Belen na pararangalan sa PSA Awards Night. Mili Borja sa detalye. Mili? Muling bibigyang pagkilala ang ilang mga natatanging atleta sa gaganaping PSA Awards sa Pebrero.
At kabilang na dyan ang PBA superstar na si Junmar Fajardo bilang Mr. Basketball, habang tatanggapin naman ni na Brian Bagunas at Bella Belen ng Mr. and Miss Volleyball. Si Fajardo na nagwagi ng kanyang ikasyam na Most Valuable Player Award sa PBA Season 49 ay pinangunahan ng San Miguel Bremen sa pagkuha ng ika-11 Philippine Cup title at pinigilan ng Grand Slam bid ng TNT. Naging mahalagang bahagi rin siya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup at sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samantala, pinamunuan naman ni Bagunas ang kampanya ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's Volleyball World Championship na idinaos sa bansa, kabilang ang makasaysayang panalo kontra sa World number 21 na Egypt, ang kauna-unahang tagumpay ng national team sa torneo. Malaki rin ang naitulong niya sa bronze medal finish ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Habang si Belen naman ay nanguna sa paghatid ng National University sa ikalawang sunod na UAAP Championship habang tinanghal na MVP sa ikatlong pagkakataon. Bilang pagkilala sa kanyang ambag, itinira ng NU ang kanyang jersey number 4, ang kauna-unahang jersey retirement sa kasaysayan ng paaralan. Kasama rin siya sa Alas Pilipinas na nagwagi ng silver medal sa AVC Women's Volleyball Nations Cup. Pinangungunahan naman ni na Olympic gold medalist Carlos Yulo at tennis star Alex Yala ang listahan ng mga paparangalan ng PSA matapos itanghal bilang Athletes of the Year. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie, sa ating showbiz sa Miss Wina. Sa ating break time showbiz, mga kapuso aktres na sina Rabia Mateo at Bianca Umali, ibinunyag ang mga iniindang karamdaman. Angelica Cosme sa detalye. Angelica? Na-diagnose na may major depressive disorder with anxious distress ang aktres at former beauty queen na si Rabia Mateo noong nakaraang taon. Kamakailan niya lang ito'y binahagi sapagkat planoan niya ni Rabia na hindi bunyag sa publiko ang pinagdadaanan. Kwento ni Miss Universe Philippines 2020, ito ang dahilan kung bakit siya umalis ng bansa at 3 buwan na malagi abroad. Inalala rin ni Rabia ang kwento ng yumaang content creator na si Emma Atienza at kung gaano kasakit ang pagkawala nito sa TV host na si Kuya Kim, kung kaya't nangakong hindi mag-give up para sa kanyang mama. Kasabay niya ng panawagan ni Rabia na bullying needs to stop now. Agad namang bumuhos ang suporta mula sa kanyang fans. Samantala, may inopen up din ng aktres na si Bianca Umali tungkol sa kanyang kalusugan. Ang kapuso star, nagkasakit pala sa pagsisimula ng 2026. Bagamat hindi na raw idedetalya ni Bianca, ang naturang health scare magsisilbihan niyang wake-up call sa kanya na aminadong workaholic na i-prioritize ang kalusugan at mag-slow down. Sa ngayon, patuloy itong nagpapalakas hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin daw sa kanyang loved ones. Special mention nga ang kanyang boyfriend na si Ruru Madrid na nag-alaga rin daw sa kanya. Sa huli, say ni Bianca, because truly health is wealth. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. The road is long. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petro Corpuz, ito si Wina Pearl Hesoro. Mga balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay. Karen Oyong. Oras sa ganap ng alas 5:05.